At magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Good evening! This is your Sir PT. Currently, ang humahawak ng top 1 seat ng NAPOLCOM exam. Ako nga po pala, bago tayo magsimula ay magpapakilala. Currently, top 1 ng NAPOLCOM ng 2023 December exam, top 3 ng NAPOLCOM 2022, top 1 ng Penology exam, top 5 ng Criminology Licensure Examination, at mataas ang rating sa civil service. Mga kapatid, nagpapakilala ko sa inyo ang multi-top notcher, Sir PT, ang inyong lingkod, Sir Rolando O. Tubo Jr. Magandang gabi sa inyong lahat. Good evening sa iyo, Janelle, Mark, Peter, mga kapatid. Good evening. I know you've waited for this free review, pero bago tayo magsimula, samahan mo muna ako sa panalangin na ito. Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat po at hindi kayo nagsawa na kami ay samahan, protektahan, mahalin at gabayan. Panginoon ko, maraming salamat po at hinayaan niyo po kami na magkita-kita ngayong gabi. Ilang araw na lang po ay exam na, naway yung aming pag-aaralan ay madala nila hanggang sa araw ng exam. Para matupad ang mga pangarap na kanilang hinahangad, Panginoon, tulungan mo po sila para magbago ang kanilang mga buhay, matulungan ang kanilang pamilya, at tumaas lalo ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Panginoon, hindi namin to kaya nang wala ka. Humihingi rin po kami sana, Lord, ng kapatawaran. Minsan nagkakamali kami sa salita, sa gawa. Lord, wag po sana kayong maghalit sa amin, Ama ko. Hindi po namin ito kadalasang gusto. Minsan dala lang po ng bugso ng damdamin. Panginoon ko, maawa ka at samahan mo kami ngayong gabi. Magsisimula na po kami. Amen. Mga kapatid, good evening uli sa inyong lahat. This is your Sir PT for our NAPOLCOM free review. Ang ating subject or topic for tonight is all about mapping. Mapping tayo ngayong gabi, kapatid. Sir, ano ba yung mapping na yan? Yan ba yung crime mapping? Yan ba yung kung ano mga mapping? Hindi. Ang crime mapping sa criminology, kung may criminology student dito, ay ibang-iba sa tunay na mapping sa NAPOLCOM exam. Ang crime mapping po, inaalam kung saan yung mga hotspot area na kailangan patrolan, saan maraming pinapatay, saan maraming nire-rape, saan yung bentahan ng droga. Yon ang crime mapping. Sir, yung po ba ang lalabas sa NAPOLCOM exam? Kapatid, hindi. Hindi po. Literal na mapping. Parang kung ikaw ay rider, Lalamove rider, madali ito sa'yo. Maniwala ka, bakit? Kasi nakatingin ka sa Google Maps most of the time. Ganun lang din po ang mapping ng NAPOLCOM. Madali lang. Pero, kapatid, alam ko yung iba sa inyo, kulang pa sa review. Papangunahan lang kita. Sir, ano ba ang coverage ng review? Ang exam coverage, kapatid, mayroon pong 150 items ang exam. Ititake mo to sa loob ng 3 oras. So isipin mo ngayon pa lang, 3 oras? Sir, tang ina. Kung i-divide mo yan, 150 divided by 180, kapatid, meron ka lang at least almost 1 minuto per question. Baliktad yan actually, 180 over 150. So 180 over 150, meron ka lang at least 1.1 estimate minute per question. Kapag ikaw ay retaker at nakikinig ka ngayon, alam mo ang isa sa pinakakalaban ng NAPOLCOM exam. Ang kalaban, kapatid, ay itong salita na ito. Sir, ang lakas kumain ng oras. Sir, ang hirap. Sir, hindi ko kayang haba ng mga tanong. Lahat yan may technique. Lahat yan. Alam yan ng mga students ko na nagka-enroll. Pero, pangungunahan na kita. Kung hindi ka pa nagre-review masyado, ito ang pinakakalaban mo. May mga paraan para kalabanan yan, yung ACE method, STOR method, at answer sheet. Gamitin mo yun. Kung naturuan na kita before, alam mo yung sinasabi ko. Now, sir, ano ba ang passing rate ng exam? Ang passing rate ng exam ay 70. Kung gusto mong magpulis, kailangan mo ng eligibility. Yes. Ngayon, may iba't ibang klase ng eligibility. Maaaring ang eligibility mo ay sa PRC, CSC at itong NAPOLCOM. Sir, ano ang pinakamadaling kunin sa tatlong yan? Ang pinakamadali ay NAPOLCOM. Bakit, sir? Ang NAPOLCOM, 70% lang ang hinihingi sa'yo.
na passing rate at hindi hamak na mas madali sa civil service exam na 80% ang passing rate at technically sobrang hirap. Now, mas mahirap lalo ang mga board exam sa PRC. So kung gusto mong magpulis, ang pinakamabilis, pinakamadaling paraan ay itong NAPOLCOM exam. Now, hindi pa tayo tapos. Gusto ko lang ipahagi sa inyo na makasali sa free review. Kapatid, may maaaring tanong ka, Sir, ano ba talaga ang coverage ng exam? Ang dami ko nababasa. Ito yon. 30 items ng exam, yan po ay general information. Sir, ano yan? Diyan po papasok si Philippine Constitution, Criminal Justice System, Social Awareness and Value Judgment, at iba pa. Diyan po yan lahat. Ngayon, kung ito ay first time mo, pangungunahan na kita. Huwag ka mag-focus sa mga batas at kung ano-ano paman. Mag-focus ka saan? Ugali. Alam ng mga students ko na ito ang dapat mong focus. Bakit? 20 items dyan ang lalabas, social awareness and value judgment. 20 items. Ibig sabihin, sa 20 questions na yun, titignan doon kung ano ang ugali mo. Okay. Ngayon, 35 items naman ay verbal reasoning. Diyan po lalabas yung English kung marunong ka. Synonyms, antonyms, paragraph organization, and reading comprehension. Madali lang yan, kapatid. At lalabas dyan, math, 30 items. Ano po yan, sir? Mga problem solving. Dapat alam mo yung speed, distance, time. Dapat marunong ka mag-add and subtract ng fraction. Marunong ka ng alin, average. Marami pong lumabas na average na exam na tanong. Ngayon, ano ang pinaka-importanting part ng exam? The most important part of the NAPOLCOM exam. Kung mahina ka man dito, tandaan mo halos 20% lang yung mga yan. Give or take, more or less. 20%. Kapatid, ano ang mag-aangat sa'yo? Ano ang hihila sa'yo pataas kung mahina ang iba mong scores? Ito yan. Logical reasoning. Yan po ang pinaka-importanting part ng exam. Kung mahina ka man sa tatlo, ito mismo ang mag-aangat sa'yo. At kapatid, gusto ko lang malaman mo, ang logical reasoning ang isa sa pinakamadali. Bakit? Hindi ito kailangan gaya ng verbal na alin. Ang verbal, kailangan nakapagbasa ka ng maraming dictionary, maraming kang nabasang libro. Sa quantitative reasoning, kabisado mo dapat yung mga formula ng math. Ang logical reasoning, kapatid, alin? Ang tinitignan dito, alin? Common sense. Common sense. At isa po ang mapping sa part ng logical reasoning. Isa po ang mapping. Now, kapatid, pangungunahan uli kita. Pag nag-take ka ng exam, huwag mong kakalimutan tong ibubulong ko sa'yo. Itong sasabihin ko, lalo na sa logical reasoning, kapag wala sa tanong, huwag mong isagot. Ulitin ko, may mga paragraph doon, assumptions, conclusions, kwento. Tingnan mong mabuti yung mga tanong. Kapag wala sa tanong, huwag mong isagot. Isa pa, kapag wala sa tanong, huwag mong isagot. Lumabas yung backpack question. Sino yung pulis na naglakad? Sino yung pulis na alin, nakasakay sa kotse? Sino yung may pulis na may backpack? Mga lumabas yung tanong at lalabas ulit. Ano pang lumabas? Sino yung may pinakamaraming visa? Si Fe? Si Jay? Si Paul? Si Ronald? Mga yan ang mga questions na lumalabas dito. Ang kailangan mo ay matinding common sense. Wala kang kakabisaduing formula, wala kang kakabisaduing kahit na ano. At yan na nga ba ang exam coverage natin. Now kapatid, nandito ngayon tayo sa mapping. Please take note. Mag-take note ka ngayon pa lang. Isulat mo tong 4 na to. Sa mapping, kapatid, may 4 na importante. Huwag mong kakalimutan to sa araw ng exam. Kapag nakita mo yung mapa, maglagay ka ng compass sa tabi. North, lagay mo sa taas. South, sa baba. Tapos huwag mong kakalimutan yung we. Anong we? Wedding nga. Ito yan. Huwag mong kakalimutan lagyan ng W at E. Importante yan, kapatid. Kasi doon sa exam, ang nakalagay lang doon, North. Kung hindi mo alam yung West, East mo, medyo baliktad yan sa iba, malilito ka. So huwag mong kalimutan, wedding nga. So compass, maglagay ka ng compass para hindi ka malito. Mamaya makikita mo ang importansya ng compass. Now, saglit lang, hindi pa tayo tapos. Sir, ano yung blocks? Makinig ka. Sa mapping, may mga square, 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 square. Ang tawag sa mga yan ay blocks. Bawat isang square,
blocks po ang tawag. Huwag mong kakalimutan. Mamaya pupunta tayo dyan. Ngayon, huwag mong kakalimutan yung left and right. Ha? Ano yung left and right? Di ba may compass na ako, sir? Kapatid, importante yung left and right. Bakit? Tignan mo to ha. Nasa City Park ka nakatayo. Dito yung City Park. Let's say nakatayo ka sa City Park. Ngayon, makinig ka. Gusto kong sundan mo ang boses ko. Mula sa City Park, ang ginawa mo, naglalakad ka, hindi ka nakakotse ha. Kumanan ka. Kumanan ka sa City Park. Pagkakanan mo, kumaliwa ka sa unang kanto. Nasaan ka ngayon? Sagutin mo ko. Nasaan ka ngayon? Dave, sagutin mo ako. Sagutin mo ako. Tandaan mo nasa City Park ka, facing east, nakaharap ka dito. Ang una mong ginawa, kumanan. And then, kumaliwa sa unang kanto. Nasaan ka ngayon? Medyo maraming hindi nakasunod. Kapatid, nakaharap ka dito, kumanan ka, ayan yung unang kanan mo, at kumaliwa ka sa unang kanto. Nasaan ka? Nasa fire station. Nasa fire station. So yung kaliwat kanan mo, please, kailangan mong itama yan. Okay? Importante alin? Kapatid, importante na alam mo kung saan nakaharap at yung kanan kaliwa mo, tama. Okay? For example, isa pa. Baka hindi ka nakasunod kanina. Bago ako magtanong, gusto ko lang malaman, alive ba kayo? Gising ba? I-type mo ngayon sa chat box, alive po sir. Alive. Chat mo, dali, alive. Kapag hindi ako nakabasa ng maraming alive, hindi ako tutuloy. Dali! Aba, alive na alive. Napakadami. Okay, very good. Ngayon kapatid, gusto kong makinig kang mabuti. Okay? Nandito ka ngayon, makinig ka ha? Makinig. Nandito ka sa bangko. Nasa bangko ka ngayon. You are facing east. Nakaharap ka sa east. Yung compass mo, huwag kakalimutan ha, yung way. Di nga. Ngayon, nakaharap ka sa east. Makinig kang mabuti. You turn right at the first corner. Nag-turn right ka. And then after that, you turned left. You turned left at the first corner again. And then after that, you turned right. Nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon, kapatid? Baka naliligaw ka na. Nasa bangko ka, facing east, you turn right at the first corner, you turn left, and then right again. Nasaan ka? Pakita ko sa'yo ha. You turned right at the first corner. So, ito yung right mo, kumanan ka. Pagkakanan mo, kumaliwa. Kumaliwa ka. Dito ka nakaharap, di ba? Diyan ka nakaharap. So, dito yung kaliwa mo. Dito yung kaliwa mo. Pagkatapos, kumanan ka ulit. Nakaharap ka dito, kumanan ka ulit. Nasaan ka ngayon? Nasa drugstore or hospital. Ang daming nagkamali. May mga nabasa akong church. May mga sumagot ng City Park. Kapatid, yung left and right mo, importante. Okay? Importante. Tignan mo mabuti kung saan siya nakatayo. Ito yung kanyang, alin? Kunyari, nakaharap siya sa atin, ha? Kanang kamay, kaliwang kamay. Okay? Isa pa. Gusto ko maintindihan nyo. Now, nandito ka ngayon sa bakery. You are facing north. Nakaharap ka north. Makinig ka. At the first corner, you turned left. Kumaliwa ka at the first corner. Tapos, nung pagkaliwa mo sa first corner, at the second block pala, o second corner, kumanan ka. Kumanan. Ngayon, kapatid, kumaliwa ka ulit. You turned left on the first block. Nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon? Ulitin ko ha, nasa bakery ka, facing north, kumaliwa ka. Tapos dalawang kanto, kumanan ka, tapos kumaliwa ka ulit sa isang kanto. Nasaan ka ngayon, kapatid? Ang daming nagkakamali. Tignan mo nandito ka nakaharap north. Nasaan yung kaliwang kamay mo? Nandito papuntang bank. Papunta na ng west.
Tapos nagbilang ka ng dalawang kanto, isang kanto, dalawang kanto, and then you turned right dito. And then, nung sa isang kanto, kumaliwa ka. Nasaan ka ngayon? Nasa City Park. Okay? Nasa City Park. Kapatid, importante ang kaliwat kanan mo sa exam. Okay? Now, with all of that said, pwede mong balikan tong lecture. Ibibigay ko yung record doon sa ating video. Kapatid, doon sa GC, nandito ka dapat between City Park and Church. Very good yung answer mo, Crizel. I like that. So, forward tayo. Ngayon, maraming turo at lesson sa Facebook at YouTube. Nandito ka na, top 1 ang nagtuturo sa'yo. Makinig kang mabuti. Hello, Joshua, kapatid. I missed you too, kapatid. Now, kapatid, makinig. Kapatid, sabi nila sa mga nagtuturo sa Facebook, sa YouTube, pwede daw po mag-counterflow. Gusto kong burahin mo yan sa utak mo. Huwag kang magka-counterflow sa exam. Tignan mong mabuti ang flow ng arrows. Kapag ganyan, ibig sabihin pababa lang. Kapag ganyan, pataas lang. Huwag kang magka-counterflow. Ito, bawal siyang magpunta ng kanan. Ito, bawal magpunta ng kaliwa. Importante na huwag kang magka-counterflow. Never, ever, ever. Marami nagtuturo ng lesson. Hindi, emergency, emergency. Kailangan mag-counterflow. Huwag. Huwag mong isasagot yan. Tapwa na ang nagtuturo sa'yo. Okay? Okay ba? Now, kapatid, babasahin ko ang instruction. Ikaw ay isang police officer. At ang trabaho mo ay magpunta sa iba't ibang parte ng isang lugar. Ngayon, bawat isang square, alam mo na, ang tawag natin dyan ay block. At sinasabi daw na one way ang traffic kapag isa lang ang arrow. Kapag naman dalawang arrow, ibig sabihin, pwede ang kaliwat kanan o two-way yung kalsada. Okay? Makinig kang mabuti. Magsisimula na tayo ng first question. Ngayon, ikaw ay nasa gas station, nagpapagasolina ka, police officer ka, naka-receive ka ng tawag. May nangyari daw na pagnanakawan sa corner ng First Avenue and Samson. Sir, ano yung corner? Ibig sabihin, dyan nagkikita yung dalawang street. So, First Avenue is ito. Nasaan yung Samson? Ito. Ibig sabihin, ano yung corner, sir? Kung saan nagkita yung dalawang street, dyan ka pupunta. Okay ba? Tandaan mo, ang corner ay kung saan nakikita yung dalawang street. Yun po ang corner. Okay? Ngayon, kapatid, gusto ko ikaw ang magsagot. Papaano makapunta mula dito hanggang dito sa pinakamabilis na paraan? Sagutan mo, dali. Sagutan mo. Bibigyan kita ng 15 seconds. Please answer. Mag-chat ka. Pili ka sa 1, 2, and 3. Hello, Joshua. Na-miss din kita, kapatid. Ang kulit-kulit mo nun. Congratulations sa'yo. O, ngayon, bibigyan kita ng malaking tip habang nagsasagot ka. Kapatid, ito makinig ka. Sa exam, 5 ang choices. May 4 and 5 yan. Hindi ko na sinama. Pero ito yung pinakamalaking tip na maririnig mo. Sabi ko nga sa'yo, bibigyan kita ng 5 points sa exam. Sir, ano yung malaking tip? Basahin mong mabuti ang tanong. Ano daw ang shortest na paraan para makapunta? Kung ikaw ay medyo first time o hindi ka sigurado, ano dapat mong gawin? Kapatid, shortest legal. Kapag sinabing shortest route, tandaan mo, pinakakaunting liko. Pinakakaunting liko. Very good dyan, Janelle Capistrano. Congratulations sa'yo. Student ko po yan. Siya po ay ngayon may eligibility na. Kapatid, congratulations muli. Now, pinakakaunting liko. So, mayroon ka ng clue. Pag tinesting mo yung mga answer, anong una mong tetestingin? Tignan mo yung choices. Hanapin mo sa choices yung may pinakakunting kalsada. Eto, ilang kalsada nito? 1, 2. Ilang kalsada nito? 1, 2, 3. Ilang kalsada nito? 1, 2, 3. Ngayon, ano ang uunahin mong i-testing? Ang uunahin mong i-testing ay ito. So, ang gagawin mo sa choices, hahanapan mo yung pinakamaikling answer. And then, pag nahanap mo yung pinakamaikli, iti-testing mo yon kung tama. So, nasa gas station ka, pwede ka bang mag-east on 5th Avenue? Pwede kasi two-way. So, east on 5th Avenue,
And then north on Samson. Pwede ba mag-north sa Samson? Yes, pwede kasi two-way. Nakarating ka ba sa lugar? Yon ang sagot. Yon ang basic pamigay, kapatid. Hanapin mo yung pinakakaunting kalsada, i-check mo kung tama. Ngayon, sir, paano kung mali yung pinakamaikli? Kapag mali yun, hanapin mo yung sunod na pinakamaikli. Okay? Forward tayo, number 2. Sagutan mo, kapatid. Meron kang 30 seconds. Go! Sagutan mo, dali! 30 seconds. Basahin mo na maigi ang tanong. Pamigay. Sobrang pamigay. Binibigyan kita ng libreng 5 points. Okay, may mga nagsasagot na. Very good. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. Kapatid, tignan mong mabuti. Ilang kalsada nito? 1, 2, 3. Ilang kalsada nito? 1, 2. Ilang kalsada nito? 1, 2, 3. So, anong unahin mo? Uunahin mo to kasi ito pinakakonting kalsada. Now, makinig. Ikaw ay nasaan? First Avenue, nandito ka kanina, tama? Ngayon, dadalin mo yung injured sa ospital dito. Ano ang pinakamabilis na paraan? Tandaan na, bawal ang counterflow. So, unahin natin yung pinakamaikling choice. West on First Avenue, pwede ka ba mag-west? O, yung compass mo, huwag mong kalimutan, yung di nga. So, pwede ba mag-west? Yes. Nag-west ka. Okay. At nag-south on Duterte Boulevard. Ngayon, narating mo ba yung ospital? Pwede ka ba mag-south sa Duterte Boulevard? Yes, pwede. Kasi two-way yun. Narating mo yung ospital? Yes. Yun ang tamang sagot. Ganun lang kadali ito, kapatid. Sir, bakit hindi pwede yung 1? Tignan mo yung 1, ha? Nag-south sa Samson. Tapos nag-west sa 5th Avenue. And then, alin? Nag-north sa Duterte. Kapatid, patay na yung pasyente. Nag-around the world ka. Diyos mio, Marimar. Literal na nag-around the world sa number 1. Number 3, nag-north. Nandito ka, ha? Nandito ka. Tignan mo mabuti. Nag-north ka pa sa Samson. Putang ina, punta kang langit. So, wag na natin isagot yung number 3. Forward tayo, kapatid. Sagutan mo tong number 3. O, babasahin ko yung tanong habang nagsasagot ka. Nasa ospital ka at pinapapunta ka sa courthouse. Ano ang pinakamaikling ruta? Ano ang pinakamaikli? Sagutan mo, dali! Sagutan, dali! Binibigay ko na sa'yo. Oh, sagot. Okay. Kapatid, sagutan natin. Anong turo ni Sir PT? Hanapin mo sa choices yung may pinakakonting kalsada, di ba? Oh. Ilang kalsada to? 1, 2, 3. Ilang kalsada to? 1, 2, 3, 4. Ito ang pinakamaikli. Oh, i-check natin kung tama. Galing sa ospital, nag-north ka. Pwede ka ba mag-north? Pwede. Kasi two-way. And then nag-east ka sa 2nd Avenue. Pwede mag-east? Pwede. Kapatid, nakuha mo agad yung sagot. Ganun kadali ang mapping. Maraming nalilito dito. Pero ito ang tamang paliwanag. Nakikinig ka ngayon sa top 1. Huwag ka nang makinig sa mga lason sa Facebook. Now, kapag sinagot mo yung 2, nag-north ka daw sa Duterte Boulevard. Okay? Nag-east sa 3rd Avenue. Tapos, nag-west ka sa Quezon Lane. Kung saan, hindi ka pwede mag-west kasi babalik ka dito. And then, nag-east ka sa 2nd Avenue, magulo yung 2. Yung 3, magulo rin. Huwag na natin kunin yan. Nakuha mo na yung tamang sagot. Forward tayo, number 4. Nasa courthouse ka.
Ngayon, may nagtanong sa'yo, Sir, mamang pulis, magandang pulis. Ma'am, pwede po ba magtanong, saan po ang papunta ng bangko? Kapatid, sagutin mo. Sagutin mo, kapatid. Tira! Go! Sagot, sagot, sagot. Maliwanag ang buwan. Sagutan mo, dali. Nasa courthouse, papuntang bangko. Ano ang pinakamabilis na paraan? Sagutan mo, dali. Sagutin natin in 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, kapatid, sagutin natin. Kapatid, nasa courthouse. Tinignan mo yung choices. Ito pinakamaikli. Pero, sabi ko nga sa'yo, i-testing mo muna kung tama. Nandito ka sa sa courthouse. Sabi, 3 blocks north. Putang ina, 1 block, 2 block, 3. Gago, biyahing langit na naman yan, kapatid. Huwag yan. Negative ang 1. Tang ina, papapuntahin mo sila sa langit. Negative, negative, negative. Okay? Wag. Tingnan natin yung sunod. Ito, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, parehas sila. Ngayon, tingnan natin kung anong tama. Try na natin yung 2. Yung 2, 1 block south. Okay, pwede ang 1 block south. And then 2 blocks west. 1. And then 2. And then 1 block north. Oh, puta. Nandito ka ngayon. Tingnan natin yung 3. 1 block north. Dito ka, courthouse. Ito yung 3. 1 block north, and then 3 blocks west. 1, 2, 3. And then 1 block east. Gago, pinabalik mo. Isipin mo, nagtanong sa'yo Kuya Don, kumanan ka, tapos dumiretso ka pangatlong kanto. Tapos bumalik ka uli sa pangatlong kanto. wag ganon, parang tanga. Wag ganon. Wag mong pababalikan yung nagtanong sa'yo. Mukha kang budoy nun. So, ang tamang sagot is no other than walang iba kung hindi 2. 2 ang best answer. Di ba? Double check mong mabuti. Forward tayo, kapatid. Number 5. Oh, ikaw ay nasaan? Nasa courthouse. At pinapapunta ka sa City Park. City Park kung saan may nangyaring nakawan ulit. Nasa courthouse ka, papunta ka dito sa City Park. Ngayon, ano ang pinakamaikling paraan? Diyan pa lang ubos oras na. Kapatid, hindi. Kayang matahin to. Madali lang to. Promise. Actually, yung turo ko sa inyo, kaya mong sagutan to in 20 seconds. Saan ka ngayon? Dadaan. Saan ka pupunta? Okay, sagutin natin in 10 seconds para may mga nagsasagot pa. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Kapatid, tignan mo mabuti. Sabi ko sa iyo, i-double check mo muna. Tignan mo, ang pinakamaikli, ito. Pero bakit mali ang number 1? Bakit? Kasi one way to. Pwede ka bang mag 2 blocks west? Kung hindi yan one way, pwede. Kasi ito yan, 2 blocks west. 1, 2. City Park ka na agad. Kaso nga lang one way Hindi pwede. Sir, nagmamadali yung police emergency. Take note, hindi siya nagmamadali. Hindi yan legal emergency. Bakit? Tapos na po yung nakawan. May nangyari na pong nakawan, tapos na. Wala po siyang isasalba, tapos na po yung pangyayari. So, hindi mo kailangan mag one way. Hindi ka magsasagot ng one way, never. Now, ano yung 2? Tignan mo yung 2 3 blocks west, 1, 2, 3. Pwede? Hindi. Bakit mali ang 2? Kasi one way na naman. Hindi pwede. Yes po, pwede po magsulat sa test booklet. Number 3 ang testingin natin. Number 3. 1 block south and then 3 blocks west. 1, 2, 3. Putang ina! Basic, di ba? So kapatid, yan ang tamang sagot. Number 3. Ganun lang kadali ang mapping. Pamigay 5 points sa'yo. Basta, i-take note mo yung binigay ko sa'yo.
Etong mga to, basta i-take note mo yan, hindi ka mahihirapan. Libreng 5 points bigay ko na sa'yo. May nagtanong, Sir, kailan po yung huling bulong nyo? Ang huling bulong po, kapatid, ay June, actually ongoing siya, June 15 nagsimula hanggang June 30. Ngayon, kapatid, bigay ko na lang, kung gusto mo lang sumama sa nagtanong, ang final coaching natin is 1,499 ang presyo. Nagbigay ako ng discount noon, 999 sa mga nag-enroll. Kung gusto mo lang mag-enroll itong nagtanong, magbibigay ako ng isa pang malaking discount. Bibigay ko lang siya ng 499. Yun na yun. Magkakaroon ka ng access sa mga naunang lessons, may recorded lectures, mayroon tayong examinations na naka-ready para sa'yo. Lahat ng mga inaral ng mga nasa 1,499, makukuha mo only for 499. So, kung interesado ka, meron tayong page kung saan nakita mo yung post, PT Mentoring and Review, pwede ka mag-message doon. Sir, paano ko makiklaim yung 499 discount? Para maklaim mo yan, meron dong referral code or code, ang ilagay mo doon, Sir PT Pogi. Pag nilagay mo yan, promise ko sa'yo, 499 lang ang babayaran mo. Kukunin mo yung 1,499 ng halagang 499, sa'yo na lahat ng review lectures namin. Sinisigurado ko sa'yo na sure ang pagpasa mo. At hindi lang pagpasa ang goal namin. Ang goal namin sa PT Mentoring mag-top ka. Literal na ilang beses na ako nag-top. Malalaman mo ang mga sikreto ko. Yes po, may GC kami, kapatid. So, kapatid, yun lang naman ang ating free review for tonight. Tapos na tayo. Medyo nagmamadali ako kasi may klase kami sa kabila, dun sa huling bulong. Nire-ready ko sila para mag-top. Kung nakita niyo yung mga post ko, ang tataas ng scores nila, 140, 145, hindi pwede sa akin ang pasado lang. Hindi pwede sa akin yun. So, with all that said, mga kapatid, mag-iingat, galingan nyo sa exam. Naway nakatulong itong free review sa inyong lahat. Naway nakatulong itong free review. Sa mga nagtatanong, kapatid, kaya nagbigay na ako ng discount. 1,499 yung original price, binaba ko ng 999. Ngayon, 499 na lang kasi medyo konti ka po sila sa oras. Halos ilang live na lang ang masasamahan nila. 3 live and so on. So, nagbigay na ako ng discount. Kasama na rin yung recorded classes and lahat ng exam ng 1,499 makukuha nyo. With all of that said, kapatid, this is your Sir PT always reminding you, do the hard work, especially if you don't like it. Kapatid, gawin mo yung mahirap dahil yan ang magpapadali sa buhay mo. Galingan mo sa exam, kapatid. Mag-iingat ka palagi. Ilang araw, ilang tulog na lang. I am rooting for you. Good luck and good night. Love you. Good evening. Bye-bye. Love you, love you, love you. Bye-bye.